Hello, good morning mga kasanay. Bale, may papakita lang po ako sa inyo bilang isama na rin po natin yung pag-update dito sa ating project number 3. Pero may counting tips po talaga akong ibibigay sa inyo ngayon mga kasanay. Tungkol po sa pagta-tiles natin. Dati po na feature na natin kung paano mag-umpisa ng tiles, tulad po ng mag-level muna sa lahat ng area para kunin yung pinakamataas para magbigay natin yung tamang mortar ng ating tiles. Tapos kamakailan po meron naman po tayo bali sa Facebook, may reel tayo kung paano natin i-prepare si floor bago natin i-tiles. So ngayon naman po, bali ang ibibigay natin sa inyo ay konting update. Bali nasa second floor na po tayo mga kasanay. Yung sa ground floor, wala po ako na video na pero ganito rin po yung tiles 60 by 120. Ayan po mga kasanay. Bali, tiniles nila to kahapon. Naisip ko po na ibahagi sa inyo. At saka, kaya ko po naisip magbahagi kasi mayroon nga po doon area na kailangan pong malaman natin bago tayo mag-layout sa mga magpapagawa po ng bahay at sa mga baguhan. Tingnan po natin yung mga ganitong di naman po problema, pero magiging problema kung sakaling magkamali po tayo ng paglatag ng pag-uumpisa ng pag-tiles. Tara po, samahan niyo po muli ako mga kasanay. Ayan, bali ito po yung hallway mga kasanay. Nandito po ako nakatayo sa hagdan, papuntang third floor. Nasa second floor po tayo. Bali ito po yung hallway. Dito po may kwarto sa gitna. Ayan. Dito po yung hallway. Kung papansin niyo po mga kasana, yung hallway, nahati po yung tiles. Ito po. Ayan. Diretso po yung sa hallway. Pero kwarto po ito. Ayan. Ayan po. Bali pumatak po yung halos isang buo ng 120 by 60. Ay dito po sa may loob ng kwarto. Ayan po yung guhit. Ayan. Ito yung sukat niya na 60. Ito po. Ayan. Ito. At saka yun. Yun naman po yung yung 120 niya, ayun. Bakit po tayo dito halos nakapagbuo ng 120 sa sulok at hindi po dun sa may hallway? Yun nga po ang ibibigay ko sa inyong tip mga kasanay. Tara po, balikan natin. Naglatag na po ako dito mga kasanay ng Naglatag na po ako ng isang tiles dito. Ito po. Ito po yung kabuang haba. Ayun po, sakto natin dun sa dulo. Ayan. Tapos ayan po yung kabuuan natin ng 120 haba. Ito po yung sinasabi ko mga kasanay na pwede maging problema. Ayan. Meron ditong 3 cm na magiging suruho. Nasa inyo naman po kung gusto nyo buuhin, kung gusto ng may-ari. Pero palagay ko po hindi papayag ang may-ari. Sa palagay ko lang na magkakaroon tayo ng siruhong ganito. At saka sa mga tile setter din po, baka rin po suggest nila na ganito rin po ang gawin sa ginawa natin. Ganyan. Kasi po, mahirap po magbuo ng ganito. Magtabas ng ganitong 3 cm. Bibihira po tayo makakabuo niya kahit gamitan po natin ng manipis na talim. At kung medyo pasmado na po ang kamay, talagang hindi po makakabuo. So, ang ginawa po natin mga sanay, gumawa po tayo ng linya dito. Ayan, bali dito po sa kabilang to, ayan, sa linya na yan, ito po yung tansi. Wala po dito sa tansi na to, ayan. Kumuha na po tayo papunta doon. Bali, ang ginawa po natin dito, kumuha na po tayo ng, bali pumatak po tayo ng 88 doon, 88 cm. Kasi yun po yung magandang sukat mula doon po sa kanto na yun, para wala na rin pong siruhong maliit sa loob po ng kwarto, pinuntahan po natin kanina. Bale, kumuha na po tayo mula dito sa tansi na to. Ito. Kumuha na po tayo ng 88 cm papunta doon. Tapos po, dito po sa kabila, kumuha po tayo ng 35 cm. Ito po. Mula hanggang doon po. Mula dito hanggang doon. So, bale, ang pinatakan po natin dyan mga kasanay is 123 cm. So, wala tayong maliit na magiging siruho. So, hindi delikado yung tiles na mabasag at hindi rin po
magkakaroon ng maliit na siro na, kumbaga para sa akin po, opinion ko lang po ay pangit tingnan po kung mayroon tayong ganong kaliit na siro. Yun lamang po mga kasanay ang pakay ng pag-video ko sa araw nito para mabigyan ko po kayo ng konting tips kung paano po mag-umpisa ng tiles ayon po sa area, hindi po sa level naman. Yung area naman po ang titingnan natin kung ano po yung kalalabasan ng ating tiles para po iwasan natin yung maliit na siroho at saka po yung ganong kaliit, delikado po talaga magmasag, masasayangan tayo ng pyesa. So, yun lamang po mga kasanay. Para sa araw na ito, sa ating video na ginawa, sana po ay nakakuha po kayo ng kaunting tips, mga baguhan, mga may-ari na yung tiles po ay hindi tayo masayangan at maganda rin pong tingnan. Ibig sabihin ko po sa mga baguhan po ay hindi naman po sinasabi ko na magaling na po kami gumawa. Ang ibig ko sabihin po is nag-uumpisa pa lang po dapat alamin na rin po natin yung mga ganitong sistema na ikukonsulta po natin sa may-ari kung gusto nila. So yun po ang pinili ng may-ari, yung ganong latag ng tiles. So doon po tayo gagawa. Pero kung ginusto ng may-ari na may maliit na siro, payag sila, ay gawin po natin. Ayun lamang po muna mga kasanay para sa araw na ito, sa video na ito. Sana po ay may nakuha kayo konting tips. At kung di pa po kayo nakasubscribe sa ating munting channel mga kasanay, pakisubscribe naman po si Punong Kasanay at pakishare na rin po ng ating mga videos at pakipindot na rin po ng notification bell para sa mga video na ilalabas natin ma-notify po kayo sa mga ibibigay pa natin konting tips o pag-update natin sa ating project number 3. At yun lamang po, pakilike na rin. So isang magandang araw po at pansamantala po, paalam. So ayun mga kasanay, malinis na. Basahin na natin yan. Yan, para lumamig yung hindi agad magtuyo yung ating pagtatrabaho. Ayan. Ang linis ng mga butas niyan mga kasanay. Ang linis ng mga butas, walang alikabok. Ayan. Hanggat sumisip-sip, babasahin po natin yan. Para hindi mag-quick dry yung ating dry pack. Dry pack po kasi gagamitin natin.